positioning pa rin. First pick pa rin ang Rock Prestige while Way Caliber will be still on the second pick. Yes, tama ka dyan. You know what? Nakita na natin ang isang potential ng isang Hayabusa. Very, very strong hero even in Athena's League. Independent hero independent yan. woman talaga. Sheila, iba ang pinakita mo Yes. sa amin. Dahil sa'yo, mababan na palagi si Hayabusa lalo dito sa Na-realize nila, Athena. oh no, it's our, mali, it's our Ayun pagkakamali. lang. Pagkakamali. It's our pagkakamali to actually open up that Hayabusa. Yeah, ngayon, nirespect ban na lang nila. Wag na natin ibigay yung Hayabusa kasi mapapasabi ka talaga ng oh no, kung 'di ba. So, let's see kung ano pa nga bang adjustment na gagawin dito ng Rock as they ban out the Suyu and decide naman ng Way. I think that is gonna be Badang and ano nga ba yung second hero natin dito? Kasi parehas tayo naka-contact lens. Malabo yung mata natin. natin. Malabo kami. So, titignan namin. Anyway, so I think that's the... Yan, so mamaya tingnan natin. So, Basta si Fanny yun. Si Fanny muna. Si Fanny dito, yeah. Tingnan natin on the very closer end of the it's gonna be the Jawhead pala. Maraming salamat, Oo, Direk. Jawhead. Kasi medyo... Ibang alaga ng CBCN sa atin. Oo, yan, Jawhead. Jawhead, no? Alam mo kasi, alam mo Sige, bakit sige. Why Jawhead? maganda ang Jawhead ngayon? Yung Igniter niya and all of the first skill dito ni Jawhead, kaya niyang ma-disrupt yung farm ng isang jungler in the first part of the game. Kung unahin mo yung purple buff, pwede niyang isolo yung orange buff. And also, yung pagbato niya, pwede niyang ipam-set up yun ng team fight eh. So, if you have the Tigreal, pwede mo ibato sa kalaban. Or, ikaw mismo yung mag-flicker in combination para ibato papunta sa kape mo yung kalaban. And that is gonna be a hard thing to fight out. Pero, let's see. First picks na tayo dito, Luna. Yes, first pick for the side of Way, naging most focused sila when it comes to their role, which is the Matilda, support roamer. So, good lead yun, pero they're gonna stick with Iritel. Yun nga, kasi naging crucial yun eh. Sabi dito ni sino ba yun ang kumuha? Si ano yun? Si Kaichin. Si Kaichin yun. Yeah, si Kaichin. Sabi niya, sige, gusto ko kunin yung Savage. Ulitin Pinatikim natin. niya bakit hindi niya ipapaano sa amin. Kung yung Rock, kumagat lang pero di kumain, ngayon siya daw tatapos dito for Way. Kaya sabi dito, sige, kunin ko na namin itong kunin ko na to para makasavage ulit ako mamaya. Sorry, chismis lang yan. Pero I think kasi strong eh. Ang ganda ng KDA ni Kaichin doon. Imagine na wala siyang death. Yes. Nagpataba lang talaga siya. So, inantay lang niya talaga yung perfect moment kung saan makakakuha siya ng almost savage. Yes, almost savage. In another life siguro, one moment you almost had it, pero kaso nga lang, nandun si Lord. Sabi niya, tama na yan, tapusin niyo muna yung laban. Pero let's look at the next bans dito. They're still gonna go for the carry pick here dito. Siguro, kasi nakita naman natin, never din naman namatay si Joyzology sa side ng Rock doon. Siguro hindi lang nila na-utilize fully yung marksman. Pero now, since open yung Saver, open din naman yung Sicilian, why not go for the Sicilian din naman? Kung binanyo yung namin, yung Hayabusa kanina, di mag-join na lang kami. Yun lang. Masayang laban na naman to for Cielo. Kasi, easy. Diba? Easy. Easy pickings lang yan. Yun naman diba? Ganun lang naman Kung binan nyo to, prinayoban nyo yung hero namin kanina, kunin namin yung isang opener, which is the Joy. Malawak ang hero pool dito ni Cielo. Ayun yung napapansin ko. And very meta right now. Hayabusa and as well as the Joy. Sobrang kulit niyan. Mahirap i-pick off. Especially kung for these first 3 picks, walang instant stun na pwedeng makapag-lockdown sa kanya. Kapag na-proc na yung electrifying beats, wala na. Wala diba? na. Easy peasy, very easy for them, easy for Cielo to actually move around the map and to actually get a pick off. Lalo na kapag nakakuha na ng mga damage items. I-add mo pa yung pwedeng gawin ng Matilda with the Circling Eagle, then definitely easy pick.
not it's easy. I cannot say it's easy kasi hindi pa natin alam kung paano yung ano nila dito, yung Yes. gameplay nila. Kasi iba-ibang heroes, iba-ibang ano yan eh, iba-ibang skill set. So, natin, iba yung execution Yeah. na mangyayari. Pero when it comes to sa side naman ng Rock Prestige, I like what they're doing here. Nag-mix up rin naman sila when it comes to their heroes. So, again, it's a mix of meta and non-meta heroes. I really like that they're exploring as well. Pero, again, katulad nga ng sinasabi mo, they need to take the reins into like, put the pace into the match or to this game para naman, 'di ba, makita natin yung ano nila, yung fighting spirit Yes. nila if they really want to win this game number 2. Again, we are still waiting for the game number 3. Wait lang talaga What will tayo. Tas ano ba, mangyayari ba yan today? Let's see. Feeling ko possible naman eh kasi meron naman silang ways to maybe execute that off, and especially kailangan din talaga just like what you've said, kailangan sila ang tumimpla ng laban ngayon, especially with this Garrett Katja. Timing niya, even though wala pa siyang AOG, they can use that for setup, yung push out dito ni Garrett Katja, maybe find the joy while they're dashing out. Kaso isang problema na naman ang may kita dito ng side ng Rock Prestige. Khalid being picked up for Wade. That is gonna be their XP laner. Yung Raging Sandstorm, pag tumama yan sa isang carry na walang Purify, and also this Cecilion, even with those blitz ng kanyang sword, yung first skill niya, mas mahihirapan sila mag-execute ng plano. Pero, oh my God, it's just like the Blacklist themselves. Tignan mo naman yung last 2 picks nila. Obestrata. Meron silang Estes, meron silang Barats. Napakakunat ng Barats, and the setup potential is also great. Hindi mapipick off agad yan ng Irithel in the first part of the map. Kasamaan mo pa ng Estes, it will enable them more. At mukhang magagamit talaga nila dito si Kari much more than the first game. Agree. Another thing that you said na parang very it highlights me is yung part na early matchup. Mas maano ni Max Payne yung ano niya, yung pag-ikot niya sa mapa. Yeah. So, kahit wala si Estes doon, kayang-kaya niyang makakuha ng mga jungle na hindi Yes. nahihirapan. So, i-add na rin, speaking, Ayan okay, na. fine. Meron tayong Estes, meron naman tayong Faramis. Yun lang, di ba? Faramis, also one of the top picks as well. Yung mga up-and-coming heroes na kayang mag-turn around ng tables in terms of the MLBB world. Faramis, yung ultimate niya is gonna make the fights much longer. Kung may Estes kayo, yeah. why not gumamit naman kami ng Faramis? Mamamatay nga kami, pero babalik naman kami from the dead. Exactly. There is the parang extension fight. Yung Yeah. extensive fight kapag nagkakaroon ng yung Faramis. Kaya nga dati, this was ages ago, ginagawa nila pag may Faramis, meron kang Valentina. Para yung IMU, kukunin ko yun. Para makopy ko lang, Yeah. same lang tayo, tapos pantay ulit yung laban. Yes, pagdating ng mga clashes, it's a really nice combination. Ang ganda ng teamfight kasi pagkatapos Scout Altar, paglapag ng Faramis, maglalapag din ang Valentina. So, ang ganda ng teamfight. Doon mo makikita yung sustainability ng Rome and sustainability ng XP lane. Kung kakayanin nila yung teamfight kapag ganun yung katagal. Diba? So, right now, let's see if we can see that in this matchup. Kasi, again, we have Ymir here with the Estes, and alam naman natin, parang walking HP well yan. Kaya hindi ka na uuwi, hindi ka na Kaya re-recall. hindi mag-recall. Yun na, nandun na talaga. Pero dapat perfect execution or right execution para magawa yun. Pero right now, nakikita natin, damages are beating out and about. Ganda. Nagkakaroon ng pokes. Okay lang. Pero, again, both teams are very disciplined. Yun nga sabi natin. Actually, parang match made in heaven tong dalawa eh. Diba? Parang tama lang din na sila yung pinagtagpo Tama. natin. Kasi parang itinadhana din talaga na yung playstyle ng both of these teams, Rock Prestige and Way Caliber, they're just waiting it all out, taking pokes and here and there para matimpla talaga yung laban. Pero Rock Prestige, they need to move even more, and they're doing it precisely right now. Kasi mukhang nami-mirror din naman ng Way Caliber ang kanilang mga galawan. Max Payne already level 4, might do something here. Malaki na yung dinosaur natin. And as we look,
at the map here and the bottom lane. Still, the same things pa lang naman, pero sa bottom side, mag-spawn ang ating turtle in just 10 seconds. Paano nga ba ang timing nila dito? The roamers, wala pa rin namang level 4, so baka mag-antay ulit sila, baka poking system ulit tayo. Alam mo, there's this parang strategy na ginagawa sa Pro League is dapat within this minute, level 4 ka na. Tama. So, there is the timing talaga eh. If you're very crucial with the timings, kayang-kaya mo makapag-pick off dito as early as 1 minute, katulad nangyayari. Pero right now, first turtle of the match, parang gustong lumaban na dito ng Rock Prestige. And tingnan mo, level 3 pa lang dito yung Estes natin. So, she's trying to get at least one more creep or one more minion dito sa gitna to maybe get that level off and to maybe start off the turtle fight. Pero right now, Rock Prestige, unang tumitikim dito sa ating turtle. 5v5 in the first 2 minutes of the game. Ano nga ba ang mangyari dito? AOG very much ready to KHP. Pero has lane para kay Shella. Ang turtle nakuha pa nga na patalbog at tatlo. Pero ang tigas nila with the Estes heal. Double kill para sa kanya. First blood mapupunta sa Rock Prestige. At mukhang Way Caliber na tikman na nila ang ayaw nilang matikman from Rock Prestige. Grabe, Rock Prestige. Ito eh, sabi mo, taking the risk, pinakita talaga nila rito yung lakas nila. And you see that, mas na-utilize nila yung Ube strat. Yes. Kasi Ube strat itong side ng Rock Prestige. Palang magkasama si Max Payne pati si Ymir. So all good in the hood for Rock Prestige. I really like what they're doing. 2 is to 0. They're now taking the reign. Diba? Oo. Katulad na sabi mo kanina. Yun talaga. Ano, they're really trying to take it and it shows. First turtle nila to since the very first game and that is gonna be one confident play for them. Kaso nga lang Circling Eagle onto the top lane, nag-iisa si Jayzology. Kulang ang iyong pag-aaral kasi masyado ka nang umaamba sa aming gold lane. The response was there coming in from Rock Prestige, kaso nga lang sobrang lakas ng damage output ng isang Way Caliber team, and with that, isang reset na naman ang mangyayari, pero still, advantage still going in the favor of Rock Prestige. Well, early on, pinupugo talaga nila si Jayzology. So, she needs to be a little bit careful here. Kasi kung palagi siyang pumupronta, mahirapan siyang makakuha ng mga items kung palagi siyang namamatay. So, unlike kanina, safe na safe siya. Diba ngayon, tinatry niyang to be up front, maging nandun sa harap ng laban. Pero medyo nagiging early 4 minutes pa lang eh. Yung mga itemization, lalo-lalo na sa mga pure marksman, mahirap yun. Pero right now, Uy, grabe naman yun, pinasok niya ng kanon-kanon lang. Hindi man lang natakot. Raging Sandstorm with the jump in. Jayzology, nakabawi pa agad. And the turtle has spawned. Walang explainer dito ang Way Caliber for at least 5 seconds. So, ang mangyayari dito, kukunin na Jayzology yung gold plate ng bottom turret. Ang nangyari ngayon, nakapwesto pa ulit si Max Payne. Diyos ko, muntikan pang maretri ni Shella doon yung pagpasok niya. But still, on point na dito ang Rock Prestige. Really nice execution coming from Rock Prestige. Parang nag-iba agad yung ihip ng hangin. Parang game number 2 sa amin na to. Gusto talaga nilang makuha itong game number 2 at parang may pakiramdam ako na mag-game number 3 tayo dito. Pero, let's see, very early to say, 5 minutes into the game, when it comes to the gold, medyo okay pa yan eh. Maliit pa naman ang diferensya. Tingnan natin pag umabot na ng 7 minutes. Kasi that will be the last turtle of the match. Imagine, 2 turtles ay para sa side ng Rock Prestige. Nakuha nila yung objectives. And we see, ibang side ng Rock Prestige yung nararamdaman natin ngayon. Yes, tama. Parang tinilapon natin yung rock na nasa sahig, tapos may kita natin yung nasa ilalim. Sobrang dami palang treasures ang nasa ilalim nila. And they're really doing the pristine way of being Prestige in this game number 2. Sanguine Claws tumama, pero kailangan lang naman mag-dash out dito ni Laurus. Sama-sama na naman ang ating mga players. This might be a 4v4 situation sa bottom lane. The Cult is ready to be used dito sa bottom side as Paramis joins the fray. Pero in turret, wala ng gold plate armor. Wala na rin naman sa lahat ng turrets. So they will still back off. Wala kasing minion wave. Sa ngayon, chill na muna. Pero ang ganda ng pressure na binigay ng Rock Prestige dun sa bottom. So, hindi masyadong nakaangat si Keichin. Kasi ang nangyayari, si Jayzology na yung kumukuha
nung mismong gold na kailangan niya. And kung mapapansin natin, when it comes to, wow, ang ganda na ng itemization dito ni Gizology, unlike nung kay Keijin, medyo, wala nga siyang deaths, pero medyo behind na siya. Medyo scattered Ito pa, yung no? itemization niya. Pero right now, wow, you see, mas maganda yung positioning ngayon ng Rock Prestige because I believe this is one of the rin dito is yung familiarity when it comes to the healers. Yes. And very active na rin sila in terms of map rotations Agree. and map control. They're really showing themselves. At ito na nga, kinain na nga nila Enjoy. Mababurst off nga ba? Pero nandun yung Cold Altar coming in from the side. agad. Nagamit nga ba? Oo, tama, nagamit nila yung Kusor. Pero mamamatay pa rin naman siya kasi umalis na sa AoE effect. And with the Circling Eagle circling around the Rock Prestige team. Pero nga lang, wala na silang magagawa. Sobrang tigas ng players ng Rock Prestige. They're really a force to be reckoned with right now. Tignan mo naman si Takarashi, mag-isa na siyang nag-zone out na ng dalawang players sa bottom side by sariling mundo ang ating Jayzology. And with that said, the last turtle of the game will be claimed by Max Payne. Masakit na nga ang kanyang mga hataw dito sa game number 2. Ganda nung Muntikan pa hindi mapasok. Ganda nung pagkasabi mo doon. Pero I really like yung way nila dito for Rock Prestige to, keep their momentum going. Because nandyan si Ymir. Nakita mo si Ymir, KDA niya 003. Oh, really ba? Oo nga, no? Very precise na rin yung gameplay niya. Very active niya sa mga team fights and at the same time, very on point yung mga yung shot call nila when it comes to objective. Pero ito na, Uy, Yoshiro, napablink out na nga lang pero Raging Sandstorm is able to get him out of the fray. Okay lang yon kahit mahaba ang cooldown ng Raging Sandstorm and that flicker out. Tingnan mo naman yung space na nagawa niya. Space created means they get a turret sa middle lane at sa bottom side, makukuha pa nga ni Shelo or ni Shella si Jayzology and that is gonna be a shutdown para sa ating carry sa bottom side. kasi sabi, kanina ka pa dyan mag-isa. So, yun yung parang mistake ng Rock Prestige. Hinayaan nilang mag-isa masyado si Gizology. Nakalimutan nila na may Shella pa. Si Shella, kayang-kaya niyang mag-isa, kaya niyang makapagpitas ng isa. And speaking ng pitas, nandito na si Shella at Yoshino kasi they need to pursue. Kung hindi sila nakakuha ng kills, what are objectives, kunin natin yung mga turrets. And ang nangyayari sa ngayon, ang ganda nung trade-off ng Way Caliber. Sige, makill nyo man si Yoshino, sa amin naman ang middle turret. And that is a really nice play coming from Way Caliber kasi lumuwag yung mapa nila. Looking at the brighter things in life, ang Way Caliber ngayon, medyo nagising na sila sa katotohanan kasi nilalaro na nila yung laro ng Rock Prestige. Hindi na sila yung nagpo-control yan ng game right now, yung Way Caliber. So, medyo they're trying to turn things up a little bit. Kung volume knob yan sa radyo, inaangat na ng Way Caliber yung sa kanila kasi they're really putting up their presence right now into the map. Look at this, 3 players to. Pag pumasok dito si Yoshiro, medyo mahirap na yan pero with the knock-up, kinain na nga, binuga. And with the Sand King Claws, naku po, sumabog ang ulo dito ng isang Khalid. And this might be an easy Lord fight para sa kanila. Kaso nga lang, si Shella, magaling mag-retreat to Pag pumasok siya, she will disrupt the team fight. Already half HP. Going down to a retribution level. Pero makukuha pa nga ni Max Payne. 5 pa rin to versus 1 yung AOG. Isa lang matatamaan. Jayzology with a pick-off to Shella. Kailangan na tamakboon ng ating Way Caliber team. Wala na silang balang mababara dito sa dalawang teams natin. Rock Prestige will go out with a win at tinawag na nga ang Lord sa middle lane. Shella coming in to actually get that Lord. Pero ang nangyari, siya pa ang na-pick off. And Lekosor naman, trinay niya mag-count altar doon. Kaso lang ang nangyari, hindi na nagkaroon ng team fight. So, umalis na yung ibang mga ka-members ng Way Caliber. Nahirapan na sila to actually pick off. Kasi, Ube strat. Ube. Yung nakikita natin, ito mo, sama-sama. The ultimate bonding experience.
pinapa-experience yan ng Rock Prestige sa atin ngayon sa match na to. And I really like their coordination right now. Ang ganda ng layering ng mga skills nila. Nakita mo, pumasok si Yoshino, hindi nila binurst lahat yung mga skills nila doon. They waited for the exact moment. Wala pang Lord, saka sila naghabol. Saka nila kinuha yung mga important heroes or important members ng Way Caliber, which is si Shella, pati si Lekasor. Ang nangyari ngayon, yung tatlong heroes na yan, or yun, si Laurus at si Caitlyn, hindi nila kayang humarap mag-isa. Yes, and let's talk about the item builds dito. Alam mo, ang ganda rin talaga ng pinoint out mo doon kasi tinitipid nila ng onte pero sapat yung mga binubuga dito ng Rock Prestige. And just like this, may fleeting time na yung ating Estes. So even though basta mabuhay siya sa kanilang mga team fight, she is able to keep the fight going. Especially, kalaban mo kasi Cult Altar. Kapag nandyan lang yung mga kalaban mo, talagang dire-diretso lang yung team fight. And with that, that's gonna be enabling them more team fight potential plus more damage output. Ngayon sa bottom side, mukhang naghahanap pa rin ang ating Way Caliber ng kanilang mga momentum and a little bit of a window of opportunity. And it looks like they're gonna go for this third. Hindi na nila pinapansin si Takarashi dito pero sobrang Makulat eh. tigas din kasi at ang bilis din ng Yes. wave clear ng isang Gatot Kacha. Yes, and coming from another analysis standpoint, hindi nila masyadong naaabot dito si Ymir. Bakit? Kasi kung mapapansin mo, si Max Payne haharap, si Rize haharap, minsan makasama pa si Takarashi. Eh tapos, apat na members pa, Gizology on the back lane, kung gusto nila kabulin to si Ymir, hindi nila mababurst down. Kasi with the Moonlight, Goddess of the Moonlight, a Blessing of the Moon Goddess, nakukuha agad yung, napupuno agad yung HP ng basta magkakasama sila, magkakadikit, di ba? So, ang ganda nung mismong strategy ng Rock Prestige, and as the game is progressing, Rock Prestige has a better a better fight, especially when it comes to game number 2. Mukhang sila na ang makakuha nito. Yes, tama ka dyan. And with that said, this Lord is already taken back for the side of Rock Prestige. Shella na naman trying to maybe get this for her team. Pero alam nila aware sila kung saan nga ba siya pupunta. Knock up, nandun yung Lord, pero nga lang, wala na doon si Shella out of the vicinity. Alam mo, Way Caliber has a chance here. Natatakot sila kasi may AOG na usapan Yung AOG, pag natamaan yung tatlo, matatakot ka na lang, kailangan mo na tumakbo. Pero kasi may Cult Altar sila, kailangan mong ibuga lahat in that team fight. Even though may AOG ka, ibigay mo na lang yung Cult Altar para mapatagal yung laban. But still, they wanna go for the safe route. Oracle now being picked up for Laurus, giving them more shields, keeping the team fight alive. And now with the Lord spawning, hindi na sa middle lane, sa top side na. Kasi kung titignan nyo yung inhibitor turret, mas mababa yung HP sa top side. So right now, mid lane na labanan ang nangyayari sa ngayon. So inahayanan nila yung Lord doon sa top. Pero sa ngayon, muna sila, magkakasama ulit ang 5 members ng Rock Prestige. Pero ito, nagkakaroon ng cut lane from the side dito sa XP lane. So nag-1v1 situation from Takarashi and Yoshino. Okay lang naman yan, pero Hindi niya pinapauwi ito Hindi pinapauwi kasi pag papauwiin niya, magkakasama siya dun. Oo, nagiging distraction play na lang to. Si Takarashi okay lang kahit hindi na siya sumama kasi meron namang Estes yung kalaban and just like this, ginamit na lang as a distraction yung Lord. Hindi na nila kailangan yung Lord para mag-push. All they need is the sheer willpower and friendship moment. Napagamit na naman ng Raging Sandstorm. Wala nang tinamaan na hero ang Raging Sandstorm. Puro turret na lang ng Way Caliber. Ang sakit ng sakit ng damage ni Reese dito, no? Nakakita mo yung mga bats na lumilipad-lipad. Ang sakit ng damage niya. And kayang-kayang humabol talaga kahit nandun ka na sa kabila. Habulin ka pa. And nakita mo, squishy na si Yoshino noon. Nahabol pa ng ibang bats. Isa pang tama nun, and definitely it will be the end of Yoshino. Pero right now, reset muna ang nangyari. Antayin ulit ito ng Rock Prestige. I'm sure that will be the next one, the next Lord yung inaantay nila. Kuha mo ng objectives, iikot muna. Pero Way Caliber, I think mayroon pang laban dito. Wait lang nila. Kailangan talaga nila ma-pick off dito si Ymir at antayin nilang humiwalay ng landas si Max Payne. Then definitely it will be a good opportunity for Way Caliber to get a team fight na sila naman ang umangat. Yeah, unti na lang talaga. They just need to find little bits and pieces para makuha ang isang team fight. But let's see,
kanina pa rin natin napapansin kasi itong si Kaichin, nasa base na lang siya, hindi na siya nakakapag-farm, so napapag-iwanan na siya in terms of gold. And in terms of gold, hindi naman karamihan, 3.5k gold, that's at least one item in terms of Yes. a hero. Bloodwings being picked up, pero sa bottom side, mukhang mag-isa pa rin dito si Takarashi. Mukhang makakatikim na siya ng isang first death since 5 minutes ago. Pero sa top lane naman, umukhang magiging trade-off Ayun! after trade-off lang. At mas maganda yung position dito ng Rock Prestige kasi nasa Lord side sila. And sa ngayon, wala naman nagko-contest from Way Caliber kasi gets naman nila eh. Wala tayong, kulang tayo ng heroes. Yoshino is out. Hindi kaya walang haharap para sa atin. So, ang mangyayari, sa inyo na yung Lord, pero kunin naman natin yung middle. Or second level turret dito sa middle. Alam mo, they're just trying to maybe trade off something for another thing. So, binigay nila yung Lord. And that's nice. Kukunin namin yung kill, bibigay namin yung kill, kukuha na lang kami ng map control instead. Papalawakin namin yung jungle namin para makabawi yung Irithel, which is Kaichin. Kasi tulad nga ng sinabi natin, 3k gold is not a lot of gold lead. Kaso nga lang, pag tinake into account mo yung item na yon, baka yun yung maging turning factor sa team fight. Bloodwings para dito kay Lauros, making her more tanky, and Athena shield as well para kay Yoshino. Baka mas tumagal siya sa laban. Maybe i-bait na lang siya dito ng kanyang teams. Pero let's see, half HP dito sa Lord sa middle fight. Pero unang namatay si Amir. Naku po, tingnan mo yung flicker raging sandstorm. Pero AOG on to 3, kailangan tumakbo ng tatlong players. Yung Lord nagsasalita mag-isa. Sinira yung isang inhibitor turret ngayon na disrupt yung team fight. Way Caliber, nakakita ng liwanag sa dilim pero mukhang madidiliman na naman ang kanilang paningin kasi let's see yung Lord sabi, tingnan nyo yung middle nyo. Turrets being destroyed, sumaamba ang Way Caliber kaso wala ng damage, wala na silang Raging Sandstorm. No more Cult Artar. Yung Shella natin, wala ng damage output. Ayan na. Pero let's see, kaya pa ba nila lumaban? Gumugo pa rin naman. The slows are there. There is no more to be said kasi si Jayzology is a free hitting woman. Double kill para sa kanya. Naku po, ubos ang minion waves pero ubos na rin ang healths dito ng inhibitor turret ng Way Caliber. Shutdown though for Jayzology. Little limelight lang, mukhang hindi pa rin tapos ang ating team fight. Double kill ngayon para sa kanya as he takes off Takarashi. Isang mamamatay na naman pero meron namang immortality. Tatakbo naman ang Rock Prestige pero nandyan pa rin naman ang Estes. Nabuhay na siya. Kung kanina namatay ako, nandito naman ako para salbahin ang natitirang dalawa. 10-6 ang ating score. The longest team fight of Athena League so far, 19 minutes into the game, and it's just beautiful Moonson MLBB gameplay. Woo! Kaya mo pa? Di ko alam. Grabe! Sobra, I mean, I like... Nabigyan tuloy tayo tubig. Oo nga, ang nangyari, alam mo doon, kung ano yung maganda doon, pinuso ng Way Caliber. Diyos ko, dive. Yung ginawa ni Shella, very nice. Ginawa ni Cage din, yun yung naging, yun yung naging proc para sa Way Caliber. Sige, i-push natin to. Tapos si Yoshino, pumasok pa siya with a Raging Sandstorm, add mo pa yung damage na pwede niyang i-out. Tapos si Shella, sa backlanes, nakikita ko yung yung mismong vision nila, paano sila mananalo sa team fight. And ang ganda ng layering, inuna talaga nila si Amir. Ang ganda na ginawa ni Cage Lee noon, yun mismong... Tinarget lock Yes. niya. Sabi niya, my turn na daw. Kanina pero ka pa. mukhang magiging third Lord fight ito. Raging Sandstorm, flicker na naman pero walang matatamaan. Tinalon at binato na nga dito sa pader. Pero killing spree ngayon kay Max Payne. Yoshino, mamamatay na naman. Kailangan tumakbo ng tatlong players. Make it 4 ang natitira para sa Way Caliber. Isang reset na naman para sa kanila. Muntikan pa makuha yung Lord kaso hindi na on point ang retribution dito ni Shella. Napapaaga ng onte at na-overwhelm sa sheer power dito ng Rock Prestige. Again, Luminous Lord na to everybody. So another problem for Way Caliber. At ang bilis na naman nila magtawag ng Lord. 20 seconds for Yoshino before he fights here. Medyo talikado dito ang Way Caliber because this would be
well, eventually parang magiging last sa team fight, pero tingnan naman natin kasi mukhang pumupuso pa ang Way Caliber. Walang matatamaan, pero sin, dito na nga yung stun, the taunts are there, nandito pa rin naman ang damage, already half HP para sa Rock Prestige, kaya nga ba nila mabuhay, pero na-target lock yung base nila, wala nang pake sa team fight, no more Savage, no more Maniac, no more triple kill, all just W's and a comeback play. We're gonna go for game number 3, our very first one. Naku po, nabati talaga. Di ba sabi ko sa'yo, Oh. pag may talagang nagsasabi niyan, tuloy-tuloy yan, siguro, tignan natin next week. Prediction master ka pala, Luna. Last ano na to first ano natin to, 'di ba? First match up for this league, 'di ba? Pero this would be our last. Pero next week tingnan natin kung may magsasabi niyan. Diyos ko. Pag may magsasabi niyan, panigurado tuloy-tuloy yan up until Sunday. Sure Yes. ako diyan. Pero coming with this game number 2, I really like this game number 2. Grabe yung game number. Alam mo, Kinaya mo pa? game for the books yan for Athena. Okay lang sa akin, pero feeling ko Hands yung down. players natin medyo napagod dun for game number 2. Game number, yes, napagod sila kasi pumuso yung Way Caliber eh. At at that very moment, magandang highlight play yun. I really like what they did there. Talaga yung execution ng Way Caliber. It may be messy, pero naging strategy nila. Tanggalin si Ymir, out, nawala siya. Doon naging parang natakot ang Rock Prestige na actually pumuso sa team fight kasi hinabol. Yes. Hinabol ng Way Caliber up until dun sa almost middle mismong riverside ng mapa, nahabol nila. And what I really like about here is that kahit papano during this last team fight, kasi 21 minutes delikado na yun. Pag na-kill ka doon or namatay ka doon, panigurado mahihirapan ka kasi magiging 60 seconds ang mo doon, ang waiting time mo before you can respond. Reset game? Reset game din para sa atin to kasi it's gonna be a very interesting one. Ibig sabihin, pantay talaga ang laban sa dalawang teams na to. They're really going for it. And let's look at the post-game statistics muna before we go on to our game number 3. Kasi it was at least a 20-minute game. Almost 21. Oo, no? Yeah. Parang gusto pa ata nila mag 30 minutes eh. Sabi siguro ng Rock Prestige. Nakatry ka na ba nun? Oh, ay nako po. Ano? 40, parang 35 to 40 parang yung nangyari sa akin. Before pa, this is a long time ago. Alam mo, gusto ko what if 60 minutes? Batiin ko na. Okay, kaya mo pa ba? Ano ba to? Ayoko na magsalita. Wag na. Ito, balik tayo sa statistics. Sige. Again, 12-6 ang ating score in favor of Rock Prestige. 21-minute game, sabihin na natin ganon. And wala. Tingnan mo, everyone in this game, 5 digits ang kanilang gold. Ganon kahaba ang team fights natin. Let's talk about Rock Prestige here, Luna. Well, Rock Prestige definitely medyo nakakapapa sila during the first few minutes of the game. They were naging mas expressive sila or mas naging aggressive sila during the second the mid-game. Kasi ang nangyayari, doon na, palagi na magkasama si Ymir dito, si Max Payne, especially when it comes to the Ubi strat. Yun pa talaga kailangan to be able to set forth yung mismong rotations. And ang ganda pa nito is talagang on point yung mga team fights nila, rotations where hindi sayang yung mga objectives nila. And coming from Way Caliber naman, they were waiting for, feel ko talaga, inaantay talaga nila rito si Keichin magkaroon ng mga items in order for them to actually fight back. Ang mali lang talaga nila, mas inantay, sa sobrang pag-aantay nila, pag-stretch nila, nauubos yung mga turrets, at the same time, yung si Ymir hindi nila naaabot, pero ang ganda talaga. Gusto ko tayo makikita na ulit natin yan sa highlights. Isa pa sa mga notable, notable play natin is itong si Rize, or si Rice. Rize, I think, it's Rize. 109, ang sakit na ng damage niya. Nakita mo ba yun? To such extent na yung Sanguine Claws, yung Bats Impact, Bats Feast, mas mahirap for the side of Way Caliber to actually penetrate yung mismong Ubi strat nila. Isa pa sa mga nagiging parang naging
definition or naging disadvantage for Way Caliber is wala silang tanky hero. Kung Yes. mapapansin mo, yes, oo, meron tayong Sinekusor. Matilda. Yes, may Matilda. Support, hindi naman siya, squishy pa rin naman siya. Si Yoshino, yes, may sustain. Pero hindi siya tanky. Unlike si Takarashi. Takarashi can actually go in front, tank all the damage, then definitely antayin niya si Jizology or si Max Payne to actually get that damage. Right now, as we can see, here's the Tingnan mo, ang stats. bagal ng pagdikit ng ating medyo matagal bars daw dito. kasi. Sabi niya, sobrang tagal kasi ng laban Oo. natin. So, going into this statistics right now, Shella has that 100% team fight kill participation. Ang ganda nung pinapakita niya rito. Pero for the side of Rock Prestige, ang dami nilang tower damage. Of course, as you can see, sila yung one of those teams na nakaubos nung turrets ng kalaban nila. Well, for Way Caliber, nakakuha din sila ng a couple of number of turrets. That's good pa rin kasi hindi sila nagpatalo. Damage taken, definitely, pero hindi ganun karami. So, Hindi talaga, ganun. kasi imagine, tingnan mo naman yung kill scores natin. 6-12 or 12-6. Grabe, no? Kalahati lang. Kung Kalahati mapapansin lang mo. talaga. Oo, ang nangyari talaga is nagkaubusan lang talaga ng turrets. Kaya, ganun yung naging situation at nanalo ang Rock Prestige. But, I would like to applaud Rock Prestige for definitely going into that strategy na nag-ube strat sila talaga. Kasi ang ganda nung naging combination nila, naging mas aggressive sila during the mid to late game. Naging aggressive naman ang Way Caliber pero late na. Sobrang late na. Pero ito na yung highlights natin. Pinaka-aantay. Eto na, everybody. Welcome. Let's see how that game turned out. Ito yung ating mga first turtle fights. And as you can see, on top pa rin naman talaga yung Way Caliber. They got the first turtle. They got what they came for. Kaso, nung level 4 na talaga si Ymir doon, naging unstoppable force na ang Rock Prestige na solidify yung kanilang mga components in those team fights. And as you can see, sobrang aggressive pa rin naman ng Way Caliber, pero na-hold back sila. Why? Because merong response palagi ang Rock Prestige. And even though, look at this, Jayzology mag-isa na lang sa mga team fights, nandun pa rin naman siya. Playing safe is there still. Tapos hinahayaan niya na lang gumalaw yung 4 players coming in from Rock Prestige. Yung ube strat nila, gumagana pa din. Yung kanilang gold laner, iniwanan na nang nila, sabi na magpakataba ka. Mag-farm ka lang na mag-farm. Tapos humabol ka na lang pag malapit na tayo sa mga base ng kalaban. Parang ito na yun. Ito na ata yun eh. Ito na ba yung start? Hindi pa yun. Hindi Wala pa pa, yun. 80 minutes. Sa ano pa yun? Sa purple buff pa yun eh. Pero, let's see Ang problem din kasi kanina, for the 7-minute mark until the 15-minute mark, nasa base lang si Kaichin nag-aabang kung kaya nga ba nila pumasok. And this was the start of something new for Way Caliber. Kaso nga lang, There's a light, no? Eto Nagkaroon na sila ng ito glimmer na of dapat light eh. Glimmer of hope na pinakita ng Way Caliber, especially when it comes to the team fight. 10-5 nung time na yon. And ayun na, ayan na, pumasok ito sa na yun likod si Shella. Oh, yung independent woman natin trying to meet ends meet. Pero Ymir still with the persistence to help out her team to maybe get them the killing spree that they needed. And this was just a sight to be told. Ito yung mga storya na gusto natin makita eh. Isang comeback play after comeback play. Game number 3, make it game number 4. And they were just trying all their best. Kaso nga lang, Lord pa din ang mag-prevail. Nakita pa natin, siya pa ang humampas sa dulo doon sa ating game number 2. medyo uminit na kasi yung laban, pero na-lose sight ng Way Caliber yung mismong kailangan pala patayin yung Lord kasi they were too much focused on the team fight and Rock Prestige, so nakalimutan nila may load, pero again this is a reset match up for these two teams. Yes, so ito na talaga yung reset na sinabi mo kanina. Anong abangan natin dito? Kasi reset nga, pero siguro may added factor din na yung Rock Prestige na hanap nila yung gameplay na gusto nila mahanap.
Exactly. And yung mismong Ube strategy, it wasn't, tawag ito, isa sa mga strategy na hindi na pwede gamitin pero hindi na masyadong ginagamit sa ngayon. So para nagulat din ng Way Caliber doon. And I think one of the strengths yon ng Rock Prestige. Pero before we move to the next match or to the next game, which is game number 3, papasalamatan muna natin ang ating mga